Inaresto na ang kasambahay na nagnakaw ng 3,2 milyong pisong halaga ng pera at alahas sa kanyang amo sa Las Piñas City. Bunsod dito ng paghingi ng tulong sa mga otoridad ng isa niyang dating amo sa Quezon City na ninakawan din pala niya. Darito unang balita ni Jay Sabale. Matapos mapanood sa balitaan tungkol sa kasambahay na ninakawan ng kanyang amo sa Las Piñas kahapon, isa pang biktimang taga Quezon City ang naglakas loob na nakipag-ugnayan daw sa sospek na si Rachel Cabe. Ang kasunduan, magkikita sila upang bayaran ang ninakaw ni Cabe, kapalit ang hindi pagsasampa ng reklamo laban sa kanya. Pero lingid sa kalaman ng sospek, nakahingi na pala ng tulong sa otoridad ang isa pang biktima. So ang ginawa ngayon ng biktima niya, lumapit sa amin sa Kumampos sa Quezon City Anti-Crime para i-report. Pag-interrupt doon sa tao, may tumakbong isang kasama, hindi na namin nabutan. Na-recover sa sospek ang mga ninakaw nito sa biktimang taga Las Piñas, tulad ng mga bankbook, singsing, mamahaling relo at mga ATM. Ayon kay Cabe, wala siyang kasamang gumawa ng krimen na nakunan pa ng CCTV. Makikita nakausli mula sa loob ng tricycle ang isang mabigat na kargada na nakabalot sa tela. Ang dala pala niya, mismong vault ng amo niya na nasa 3.5 million daw ang kabuang laman, kabilang ang cash at mga alahas. Dinala niya raw ang vault sa bahay ng kaibigan sa Ibaan, Batangas at doon binuksan. Paano niyo nabuksan yung vault? Ikaw lang nagbukas ng vault? Opo, inano ko po sa gilid ng itak. Tapos kinawit ko po ng martilyo. Ayon kay Cabe, dala lang ng kahirapan kaya niya nagawang magnakaw. Pinadadala raw niya ang pera sa mga kaanak sa probinsya. Sorry po, sana po patawad nila ako. Mula Camp Karingal sa Quezon City, sinundo siya ng Las Piñas Police upang harapin ang reklamong nakasampa sa kanya. May information kami na nasa Ibaan, Batangas yung vault na nagkakalaman ng pera sa mga alahas. Very reliable yung information namin. Kung sakaling bumalik kami doon, babalik kami. Ito ang unang balita sa Quezon City. Jay Sabale, report.